Hindi marunong maging presidente. Mr. Deception. O yan po ang mga maiinit na salita na binitawan ni VP Inday Sara Duterte mga kababayan laban kay PBBM. All out na po si VP Inday mga kababayan. Panoorin po natin. Hindi ko kasalanan na we're in this road to hell. Hindi ko kasalanan na hindi marunong. You did not finish your sentence, sir, ma'am. Can you elaborate po? Hindi marunong maging presidente Hindi marunong maging presidente. ang nakaupo. Ang nakaupo. Kasalanan ko ba yun? Hindi. Sinisisi kasi siya ng mga tao mga kababayan. Bakit kasi hindi ka tumakbong presidente? Hindi yan kasalanan ni Sara. Sanabi na ni Sara Duterte mga kababayan na ayaw talaga niya. Dahil bata pa siya eh. Pag sinasabi ng mga tao, kasalanan mo kasi hindi ka tumakbo, ikaw sana yung presidente, hindi siya. Bakit niyo sisisihin si Sara, di ba? But then I said, maaga ako nagsabi na hindi ako tatakbo for president. May madaming mga negative doon sa listahan. Okay. Hindi ko kasalanan that we are on this road to hell. Road to Hindi ko hell. kasalanan kung Ano? hindi marunong. Oh, hindi marunong. Kasi Ngag-ngag, kung mga alam mo kababayan. naman na may kakulangan ka, bibilisan mo yung gagawin mo para mag-catch up. Weak Hindi ka leader naman eh. Sabi na ni dating Pangulong Digong, weak leader. Doon na parang, may kakulangan talaga ako. Ganun talaga. Kunong talaga eh. Kuting talaga ako. Oh, parang ganyan na lang daw mga kababayan. Hindi ganyan. So, Binudol kasi so Sara that's eh. that. Oh. And then, ito na kami ni Mr. Deception. Oh. Si Sara na mismo nagsabi, Mr. Deception. Mr. Budolman. Oh. Ay, Mr. Deception. Sabi ko sa kanya, dalawa lang. Two things. Para pantay. Dalawa Bibi lang. ang Sara. Sabi ko, dalawa lang. Ang request ko sa iyo. Ang If you request? win, dalawa lang ang request ko sa iyo. And I think, I requested this na one-on-one kami online. Pero meron akong nabasa somewhere na merong nakikinig sa side niya. On. Dati pa lang mga kababayan, hindi na mapagkakatiwalaan dahil nilik eh yung private conversation nila Kasi mga kababayan. nag-post yung taong yun. Pero yun yung request ko at the time. Kami lang dalawa. Sabi ko sa kanya, pag nanalo ka, dalawa ang hingin ko sa'yo. Two things. Unang-una, yung trabaho Ganyan. ko. Trabaho. I want to work sa security sector. Kasi there will never be development kung hindi solid ang security backbone mo. Eto si Sara, no, mas may bayag pa kaysa kay BBM mga kababayan, no. Pagdating dito sa tapang talaga. Hindi ko sinabi sa kanya yan. Pero tinanong niya ako, bakit Department of National Defense? Sabi ko sa kanya, kasi karamihan naman ng problema ng insurgency, ng terrorism, nandyan yan sa Mindanao. Kinalakihan ko yan, naiintindihan ko siya. In fact, nung bumaba ako, insurgency-free na ang Davao City. So, naiintindihan ko siya. Yan yung gusto ko na trabaho. Gusto niyang ubusin ang mga NPA mga kababayan, mga terorista, mga kriminal. Sayang eh, inintriga mga kababayan ng mga nakapaligid ng mga dilawan ni PBBM. Sinabing, wag yan si Sara sa DND, baka ikudita kay niyan. Si Sara na mismo ang umatras. Readily, he said yes. And then, ang isa, sinabi ko sa kanya, Mr. Deception. Itong trabaho na ito, maiiwanan ko yung mga anak ko. Mga maliliit. Naiintindihan ko yan. Handa ako dyan. Pero humihingi lang ako ng tulong sa iyo na suportahan mo yung air travel ko. Maayos na nakipag-usap mga kababayan ha. Kasi maiiwan yung mga anak ko. Only later on, hindi na ginalang ang kasunduan mga kababayan dahil ang air travel, binigyan na ng prioridad si Lisa Araneta Marcos at si Tamba. And gusto ko lang na pag kailangan nila ako, makakauwi ako sa kanila. Kasi itong mga bata na ito, lumaki sila sa akin. Since Maliit pa. hanggang nag-decide sila na hindi na sila tatabi sa akin sa tulog. Nasa akin sila gabi-gabi.
Ang daming sinakripisyo na ni Sara, mga kababayan, ha, paglaban dito sa mga rebelde. Namatayan siya ng anak sa sinapupunan, mga kababayan, dahil sa ginawa ng mga terorista sa kanyang lugar dati sa sa Mindanao. Kasagsagan ng pagbubuntis ni Sara, may pinasabog sa kanilang syudad sa Davao City. Namatayan ng anak sa sinapupunan. Except pag wala ako sa bahay dahil sa trabaho. So, pag sa bata kasi, hindi naman niya maintindihan na, oh anak, I have to consecrate myself into the service of Kaya naman, mga kababayan, galit na galit yan sa mga terorista, yung mga NPA, dahil namatayan siya ng anak dahil sa kanila the nation. Hindi mo naman pwede sabihin sa bata, yun din Sinapupunan pa, ha. maintindihan yun. So sinabi ko sa kanya, supportahan mo lang yung air travel ko because I need to go home to my children. Kasi kahit na vice president ako, gusto ko pa rin na maalala nila na nandyan yung nanay nila dahil sa loob ng bahay, hindi naman vice president tingin sa akin ng mga anak ko. Kundi Just nanay. plain, Mama, may kailangan Mama. ako. Mama, may problema ako. Pati nga sa bahay nila, mga kababayan, mama. Yung iba, social, no? Daddy, dad. Sa kanila, mga kababayan, mama. Ay, ang tawag ni BP Sara kay Tatay Digong, papa. Sabi niya, yes. Dalawa lang yun. Sabi niya, yes. In fairness, hindi siya yung nag-umindi sa DND. Hindi totoo yan na hindi binigay sa akin. Binigay yan. Nung nanalo na, sinabi ko na ito dati, ulitin ko lang. Nung nanalo na kami, nakita ko Inintriga. yung boto. And then I realized, sabi ko, gagawin talaga ng mga tao na Intrigahin. ipaaway kami Oh. para masira. Ang kasalanan ni PBBM, mga kababayan, pinapasok niya sa kanyang hanay itong mga dilawan. Kaya lumika ng intriga, nasira sila ni Sara. Yung At number 1 na nagpapasok dyan ay kanyang asawa na si Liza Araneta Marcos sa isang hardcore dilawan. partnership. Yun talaga ang gagawin. Lalong-lalo na ng mga yellow. Ng mga Yellow! liberal. Kasi yun yung gusto nila. So sabi ko, they will exploit this. And dahil nasa DND ako, araw-araw ako pagdududahan. Anong ginagawa ng babaeng yan dyan? Diyan ay ginabuhat. Baka Asam na magkudita. siya gaadto. Oh, saan daw siya pupunta? Anong ginagawa niya? Planning a kudita. Oh. Planning to overthrow the government. Oh, insecure lagi ang ngagnag siguro niyan, mga kababayan, kapag siya ang DND. Kasi DND yan. Hawak mo ang military. So sabi ko sa sarili ko, ayaw ko na Kusang magtrabaho loob ng na lang ganon. niya, mga kababayan, binitawan. Na araw-araw ka pinag-iisipan na meron kang gawin. Samok ra siya ba? Magtrabaho ka. O niya na Magulo lang daw yan. napahinga na nga intriga. Tapos may ganyan pang mga intriga. Madaot lang imuhang kamada. Masisira lang ang iyong diskarte, So ingon ko, sabi ko sa kanya, trabaho. pwede ba ako lumibat sa education? Kasi tatlo naman yung plataforma ko. Mapayapang pamumuhay, trabaho, edukasyon. So sabi ko, pwede ako lumipat ng DepEd. Sinabi ko din sa kanya kung bakit. Ayaw ko na intrigahin ako. Good. And then he said yes. So napunta ako sa DepEd. And he said yes. And then budol the other man. one, sabi ko, supportan mo yung air travel ko. Sabi, di na nangyari yun. Hindi na nangyari. Si Pinilit namin. Budol. Nag-traitor na agad si Budol, mga kababayan. Di na natupad yun. Isang beses sinabihan ko siya. Sabi ko, pwede ba sabihan mo yung 250? Kasi ako ang priority. Bakit yung isa ang priority, yung feeling presidente? Hindi ikaw. Kasi yan yung usapan natin. Oh, feeling priority kasi yung si mga kababayan yung 250. Kasi naiintindihan mo, di ba? Na meron akong maliliit na anak. Kasi namin siya, do I have to tell them? Oh, ang taray ni BBM, ha? Do I have to tell them? Oh, pinaganyan talaga ang kilay daw, mga kababayan, Na semi-British accent. Oh, accent pang And I said, of course. Kasi presidente ka, ikaw magsabi. Wait. So, hindi na. Isang beses. And then one time, priority daw si Lisa. Oh, Liza. Alam ko ng trabaho niya para sa Admiral, priority ang air travel. ng trabaho niya para sa bayan na ito. Oh, ewan ko ba kung ano trabaho niya para sa bayan na ito. Panggulo. Oh. Hindi ko alam kung anong trabaho niya para sa bayan na ito. Kung mayroon tayong pangulo na ngagngag, mayroon tayong panggulo na first lady. And then one time,
Priority daw siya yan. So, I said, okay. Hindi na ginawang priority si Sarah yung promise nila mga kababayan bago na nakipag-tandem. Mr. Deception nga. This is, some form of insincerity. Insincerity. Budol. Okay, wala naman problema yan. Maliit na bagay lang yan. Maliit Kasi akin. na Problema bagay. ko lang naman yan. Di man yung problema ng bayan. Problema ba ng bayan? Paano ako babiyahe? Correct. Di naman. So, tinanggap ni Maliit na Sarah. bagay. Ako na gagawa ng paraan para ako na ang maging mag-adjust. nanay. Hindi na ninyo problema yan. Maliit na bagay lang yan. Panoorin niyo po mga kababayan ha. Ongoing pa po ang live na interview ni Sara Duterte hanggang sa ngayon. Anong masasabi niyo dito? Post the comments below.